Pagpasok nitong taon, marami na ang umaray sa pagtaas ng singil sa kuryente. Minsan, mas tumataas pa raw ito, lalo na kung may mga pasaway na may ginagawang ipinagbabawal na teknik sa linya ng kanilang kuryente. Aray ko! Usap-usapan sa isang barangay ang paupahan na naputulan daw ng kuryente. Pero matapos ng 2 araw, himalang nagkakuryente agad ang 7 pintuan nito. Nag-spark tuloy ito ng mga haka-haka sa kanilang mga kapitbahay. Ang tanong ng mga marites nakapagbayad nga ba talaga si landlord ng kuryente? May tinatanggal silang wire sa umaga. Sa gabi naman, may nilalagay silang wire sa poste. February 13, 2026, inireklamo ng isang residente ang isa niyang kapitbahay na mayroon daw paupakan. Paano ba naman kasi si neighbor magnanakaw daw ng kuryente? Nirereklamo ko po yung isang kapitbahay po namin na nag-illegal tapping. December 23, wala na silang kuryente. Tapos nung nag-December 24 ng gabi, nagulat kami may kuryente na sila. Ayon sa nagrereklamong si Tanya, hindi niya tunay na pangalan, naputulan man ng kuryente ang kapitbahay, may ibang diskarte naman daw si kuya. Napansin namin may kinukutkot sila sa kuryente, may tinatanggal silang wire sa umaga. Sa gabi naman, may nilalagay silang wire sa poste. Imposible naman na may kuryente sila ulit ng sarili nila kasi wala na yung Metro nila Ipinakita ni Tanya ang resibo ng pagnanakaw di umano ng kanilang kapitbahay. Ayun po, ayun. Sige po, diretso po. Ayan pong wire na yan, no? Nakatap doon. Yan na mismo. Totoo nga kaya ang chismis? Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel